Okay, magandang umaga po. Muli, nais na natin bumati sa bawat isa ng Happy Lord's Day. Salamat sa Diyos sa opportunity na pwedeng mag-aral ng kanyang salita. Ating ipagpatuloy ang ating tinatalakay na paksa. Pinag-uusapan pa rin natin itong Confessions of Faith na ating pong hawak. Tinatawag nating 1689 London Baptist Confessions of Faith. Nandito tayo particularly sa usapin ng Divine Covenants. Pag pinag-usapan ng covenants, meron pong tatlong mahahalagang bagay na dapat maintindihan natin na unang-una nagkaroon na ng tipanan sa pagitan ng Ama at ng rest of the members of the Trinity, particularly ang Panginoong Jesucristo na siyang the Son of God, na magkakaroon ng redemption. This is in anticipation na ang tao ay mahuhulog sa kasalanan at hindi makakasunod doon sa covenant of works. Ang covenant of works ay tinatawag din nating covenant of creation or Edenic covenant. Sa covenant na ito, ating unang magulang na si Adan ay may tipanan sa Diyos na susundin niya ang utos ng Diyos at kung ito'y masusunod niya, ang magiging resulta nito'y maa-usher in ang lahat ng kanyang posterity or lahat ng kanyang descendant into eternal life. Although walang kasalanan si Adan, ngunit ang basis ng kanyang eternal relationship sa Diyos at ng kanyang descendant ay nasa kanyang pagsunod. May kakayanan bang sumunod si Adan doon sa utos ng Diyos? Siyempre, sapagkat wala siyang bahid pa ng kasalanan, no? Kaya siya lang ang pwedeng makasunod sa covenant of works. Ngunit nahulog si Adan sa kasalanan, kaya pumasok na ngayon ang implementation ng covenant of redemption na napag-usapan before time. At yan ay tinatawag nating covenant of grace. Ito yung bahagi na binabanggit ko, no? Yung naka-bold na kulay blue. Ang tipan ng Diyos ay ipinahayag sa Ebanghelyo, una kay Adan, sa pangako ng kaligtasan, sa pamamagitan ng binhi ng babae, at pagkatapos ay nagpatuloy hanggang sa ganap na pagpapahayag ng kaligtasan sa bagong tipan. So, yung covenant of grace na inimplement na. Hindi ito darating pa lang. Na-implement na noong mahulog ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng Genesis chapter 3 verse 15 na sinabi ng Panginoong Diyos na merong dudurog sa ulo ng ahas. Kung papaanong may susugat sa sakong ng binhi ng babae, yan na yung pagpako doon sa krus, meron namang dudurog sa ulo ng ahas, yan ay ang pagkatalo ni Satanas. So doon pa lang ay meron ng kapahayagan ng biyaya ng kaligtasan. Ngayon, yan yun, ano? So sinabi ko, yung inauguration ng Covenant of Grace ay nasa Adamic, Genesis 3:15, ang progression, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, ang consummation, Messianic or New Covenant. So nandito tayo sa usapin na itong tinatawag na Abrahamic Covenant. Ano yung Abrahamic Covenant? Na ito'y mapapansin ninyo, ulitin ko lang para maging malinaw sa atin kasi may mga nag-i-interpret din ng ating Bible na mga kapatid natin sa pananampalataya, yung iba naman mga pwede nating sabihin mga matatapat ding lingkod ng Diyos at medyo sa tingin ko may mali doon sa ilan sa mga interpretation nila sapagkat ginagamit nila yung Abrahamic Covenant para bautismuhan ng mga bata sa New Covenant. Pero gusto kong linawin ito, no, na sa Abrahamic Covenant ay merong tinatawag na dalawang descendant. May natural descendant at merong spiritual descendant. Malinaw na tinuturo yan dyan. Doon sa binasa natin na nakaraan, na si Abraham, magkakaroon siya ng mga binhi. Of course, si Isaac, yung binhi niya, physical na binhi niya, pero magkakaroon si Abraham ng ultimate na binhi. Sa pamamagitan ng ultimate na binhi na yon, ay magpuproduce ito ng spiritual descendant. Yung ultimate na binhi ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ, yung pinanampalatayanan ni Abraham. Nung pinangako ng Diyos na magkakaroon siya ng binhi, nanampalataya si Abraham. Doon sa binhi na pinangako sa kanya, si Jesus Christ yon. At ang sino mang nagkaroon ng pananampalataya, na tulad ng pananampalataya ni Abraham, Hudyo man o hindi, ay magiging kabilang sa tinatawag na spiritual descendants. Pero, kung ikaw ay isang Israelita by blood at tinuli ka, ikaw ay kabilang sa natural descendants lamang. So you will be part of the spiritual descendants if you will have the faith, like Abraham, to the ultimate seed na pinangako ng Diyos sa kanya. Isang bagay pa, gusto kong bigyan ng pansin nito, balikan ko lang ito saglit kasi
dito tayo nagkakaroon ng maraming issue with some Presbyterian brethren. Well, as I said, we respect a lot like John Calvin, R.C. Sproul, Tim Keller, and Dr. Martin Lloyd-Jones and other known people na ginamit ng Diyos sa kasaysayan para magdala ng mga katotohanan at magturo ng mga mahahalagang katuruan na galing din sa Bible. Pero sa tingin natin, hindi lahat ng kanilang tinuturo ay may malinaw na suporta sa Biblia. Tulad ng tinatawag na pagbabautismo sa mga bata na anak ng mananampalataya. May nagtanong nung nakaraan sa akin, yung bautismo daw na ginagawa sa Roman Catholic sa mga bata. Iba yung bautismo ng Roman Catholic sa mga bata sa paniniwala ng mga Presbyterian. Dapat hiwalayin natin yan. Magkaiba yan. Sa Roman Catholic Church, ang baptism na ginagawa sa mga bata ay bahagi ng 7 sacraments. At dun sa 7 sacraments, yung baptism is infusion of the Spirit to a child. Kaya ang tawag ng iba dyan ay regeneration by baptism. So para sa kanila, kapag ang isang bata ay binautismohan, regenerated siya, biglang papasok ang Holy Spirit sa kanya. Kaya, pampasin ninyo, paglabas ng bata sa simbahan, Christian na siya. Kaya, di ba, nakalagay doon sa mga happy christening. Yun ay paniniwala sa kinagistan nating relihiyon. At palagay ko, yung marami sa atin dito, binautismohan din ng bata pa tayo. Pero, ito ang gusto kong sabihin, iba yon. Sapagkat para sa kanila, yung bautismo ay kaligtasan. Bahagi ng kaligtasan. Kaya lang, bahagi lang yon. Kasi 7 sakramento yan eh. Ang bautismo naman sa mga Presbyterian, hindi naman sila naniniwala na pagka binautismohan yung bata, nagiging Christian. Kundi para sa kanila, ang bautismo ay tanda ng covenant ng Diyos. Circumcision was the sign and seal of the covenant of grace in the Old Testament, while baptism is the sign and seal of the covenant of grace in the New Testament. So, inugnay nila yung pag-circumcise doon sa mga bata, sinicircumcise yung bata 8 days old, yung mga lalaki. Sabi nila, para mapabilang sa covenant, Abrahamic covenant. Kaya binabautismohan naman nila yung mga anak na mga mananampalataya para mapabilang naman sa new covenant. Ngayon, palagay ko, malaki ang problema doon sa paniniwala na yon, sapagkat the nature of Abraham's circumcision and infant circumcision is not identical. Yung si Abraham, nanampalataya siya sa binhi. Pagkatapos niya manampalataya, sinircumcise siya. So yung circumcision kay Abraham ay outward expression ng kanyang faith. Samantalang yung mga bata, hindi. Yung circumcision sa kanila ay para mapabilang sila sa covenant nation. Magkaiba. Kasi hindi pa naman sila nananampalataya eh. And strictly speaking, ang Abrahamic covenant, dapat babautismohan talaga yung mga nanampalataya na. Kung susundin natin, yung nangyaring pagsisircumcise kay Abraham. Pero ang ginawa nila, kinuha nila yung mga bata. Ngayon, isa pang problema na gusto kong makita natin, bakit nga ba sinicircumcise yung mga bata noon? May spiritual meaning din yun. May tanda sila sa kanilang katawan na ngayon ay mag-uudyok sa kanila para sumunod sila sa batas ng Diyos. Sapagkat sabi ni Pablo, ang sino mang hindi sumusunod sa batas ng Diyos, ang kanyang pagiging tuli ay magiging hindi tuli. His circumcision will be uncircumcision if he will not follow the law. Ulitin ko ha, dapat susunod siya sa batas. Bakit? Nandoon sa kanyang katawan ang isang expression o ang isang tanda para sumunod siya sa batas. Ngayon, alam niya hindi siya makakasunod sa batas. Kaya kinakailangang tumingin siya doon sa pinanampalatayanan ni Abraham na ultimate seed, si Jesus Christ na nakasunod sa batas. Pero anong nangyari sa maraming mga Israelita, imbis na maging daan yung kanilang pagtutuli para hanapin ang paraan para sila ay tanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nakasunod sa batas, ipinagmalaki nila yung kanilang kalalagayan na sila ay mga tuli. They have been proud of their circumcision. Ang tingin nila sa sarili nila, mas nakatataas sa iba na hindi mga circumcised. Samantalang, walang kabuluhan yung circumcision kung hindi sila susunod sa batas. Pareho rin sila ng mga uncircumcised. Isa pa, ang gusto kong bigyan ng diin dito, mga kapatid. Lahat ng miyembro ng bagong tipanan ng Diyos, lahat Christian, walang hindi Christian. Lahat may bagong puso, walang hindi totoo. Now, sa isang iglesyang lokal na katulad ng Sovereign Grace Christian Church, hindi
hindi lahat ay masasabi nating totoo. Hindi lahat ng mga uma-attend dito ay naging membro ay masasabi nating, talaga mga Christian. Sapagkat napatunayan natin hindi. Pero, lahat ng membro ng bagong tipanan ng Diyos, lahat Christian. Lahat mananampalataya. Lahat may bagong puso. Ito ang patunay. Yan. Basahin natin, Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34. Sabi rito, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah." Tinapansin ninyo yung salita. Magkakaroon daw siya ng tipanans with the house of Israel and with the house of Judah. Kailan sinabi ito ni Jeremiah? Nung panahong wala na ang Israel. So yung house of Israel sa house of Judah yan, hindi yan ethnic. Bakit? Matagal nang nagkaroon ng 10 lost tribe eh. Natitira na lang Judah eh. And therefore, yung tinutukoy rito ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah ay isang spiritual Israel. Hindi imposible nang magsama ang Israel at ang Huda sapagkat wala ng Israel. Sa panahon na nilusob ng mga Assyrians ang Northern Kingdom. Kinalat na sila at wala na yung lahi nila, namatay na. Kaya ang tinutukoy dito ay bagong Israel. Tingnan nyo ha? Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make it on their heart, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know that the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord, for I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Therefore, all the members of the new covenant are Christians, are believers, are forgiven of their sin. May bagong puso, may bagong espiritu, at sila ngayon daw, kilala nila ang Panginoon from the least to the greatest. Now, bakit ko binibigyan din yan? Sapagkat sa Presbyterian, yung mga anak nila, hindi pa Christian. Para lang mapabilang sa new covenant, pabautismohan nila. Sabi nga lahat daw ng mga mapapabilang sa New Covenant, Christian. Tama? Mananampalataya. Walang hindi. Walang inassume na magiging Christian. Kundi lahat regenerated. May bagong puso. Kaya bakit ang practice ng mga Baptist na tulad natin ay ang bautismo natin ay credo at hindi pedo? Di ba? Pedo baptism. Bakit credo? Bakit binabautismohan natin mga mananampalataya? Sapagkat naniniwala tayo na ang mga miyembro ng bagong tipanan, puro mananampalataya. Puro Christian. Malinaw na yon mga kapatid? Meron kayong gustong itanong doon sa issue na yan bago ako tumulak sa panibagong paksa? Sige, at kuya, sanggol na inihandog? Okay. Maganda yung tanong na yan ha, kuya. Hindi natin pinapractice yung infant baptism, pero meron tayong ginagawa na parang prayer of thanksgiving and dedication. Ulitin ko, yung ginagawa natin, hindi iyon para gawing Christian yung bata. Iyon ay pasasalamat lang sa Diyos. Halimbawa, di ba, nagkakaroon tayo ng thanksgiving and dedication, pasasalamat. Yung dedication, hindi ito yung para bang iniaalay mo yung bata, ikaw, para sa iyo na yan, Lord, na parang katulad ni Samson, na isang Nazirite, o katulad ni Isaac, o kaya ni Samuel, no? Hindi na, sabi kasi sa Bible, lahat daw ng panganay na lalaki sa Panginoon. Hindi. Ang idea natin dedication is we pray. Pinapanalangin natin yung mga batang ito na sana lumaki sila na may pagkatakot sa Diyos at matulungan ng mga magulang na mapalaki ang kanilang mga anak sa daan ng Panginoon. Train up a child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. So, yung ginagawa natin na mga child dedication o kaya ay thanksgiving, pasasalamat lang yun sa Diyos. At pananalangin sa mga bata at sa mga magulang na sila ay makaganap ng kanilang tungkulin ng pagpapalaki ng maayos sa kanilang mga anak. Wala pong tinatawag na spiritual infusion doon, na katulad ng kinagisa natin sa relihiyon. Okay? Pero pa. Oo naman, kuya. Tama. Hindi sila ligtas. Paano maliligtas yung mga batang yun na hindi naman naiintindihan ng pananampalataya? Paano ba naliligtas ang tao? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi ka naman pwedeng manampalataya kay Kristo kung wala ka naiintindihan. Ang dami nga matatanda Hindi pa rin naiintindihan ng pananampalataya Because faith, may mga elemento yung faith. Merong tinatawag na knowledge. Meron kang dapat kaalaman doon sa gagawin mo. Pangalawa, meron kang dapat paniniwala doon sa gagawin mo. Pangatlo, meron kang
pagtitiwala. So merong knowledge, merong belief, merong trust. 3 elements of saving faith. Kung paano yung repentance, meron ding 3 elements. Ano yung repentance? May 3 C. Conviction ng iyong kasalanan, merong confession, pag-amin ng iyong kasalanan, merong change, may pagbabago. Kaya 3 C, pagsisisi. Hindi, si Juan Bautista at maging si Jeremiah, maging si Samuel, sa loob pa lang na sinapupunan ng kanilang ina, tinalaganan na sila ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Iba po yun, ano? Pag sinabi nating, katulad marami sa atin dito eh. Di ba? Hindi naman natin alam. Bago pa nga tayo pinanganak eh, baka hinirang na pala tayo ng Panginoon. Sabi ng Bible, bago pa nga itatag ang sanlibutan. Pero may mga talagang tinawag na ng Diyos. Yung mga propeta sa lumang tipan, tinawag na sila ng Diyos. Sa sinapupunan pa lang ng kanilang ina, ay talagang inihanda na sila ng Diyos para sa paglilingkod. Pero ang kaligtasan ay darating pa rin sa kanila sa panahon na maiintindihan na nila yung ginawa ni Kristo. Siyempre katulad halimbawa yung mga yun. Nung pinanganak ba si Jeremiah, naintindihan niya na yung faith? Nung lumalaki ba siya, naintindihan niya na, of course, katagalan, naintindihan niya. Naunawaan niya, di ba? May, sa revelations ng Panginoon sa kanya at sa mga nababasa niya, sa mga kasulatang nag-exist nung panahon na yun. So sana malinaw na yun, ano? May pansagot na tayo doon sa issue ng mga Presbyterian friends natin. Okay, napunta tayo dito ngayon sa Mosaic Covenant. So, Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic. Sa Abrahamic Covenant, tulad ng Abrahamic Covenant, napakadaming mga turo sa mga Bible verses patungkol sa Mosaic Covenant at hindi natin kayang basahin lahat. Sa Exodus 19, malinaw din ito, sinasabi, while Moses went up to God, the Lord called him out of the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob, and tell the people of Israel, you yourselves have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle wings, and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice, and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all the peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. So dito, maraming beses ginamit yung salitang covenant sa Exodus, sa Leviticus, sa Deuteronomy. But here we have a clear statement. Sabi ro ng Panginoon kay Moses, at nasabihin mo sa mga Israelita, kung magiging tapat kayo sa aking tipan, pagpapalain ko kayo, at gagawin ko kayong treasured possession among all the peoples. Kayo'y gagawin kong kaharian ng mga pari at isang banal na bayan. Now, dalawang bagay lang ang pag-aaralan natin dito. Una, let's look at the relationship of Mosaic Covenant with Abrahamic Covenant. Anong relasyon ng dalawa? Yung Mosaic at saka nung Abrahamic. Sa Mosaic Covenant, gusto kong sabihin na Mosaic Covenant is not separate from what Abrahamic Covenant. Rather, it fulfills it. Now, bago natin pag-aralan yan ng husto, yung lahat ng covenant sa Bible, magkakadugtong, magkakakonekta. No? Yung Adamic, konektado siya sa Noahic. Bakit? May pangako rito. Anong pangako? Magkakaroon ng binhi ang babae na dudurog sa ulo ng ahas. Kaya kinakailangang i-preserve ng Diyos ang humanity sa pamamagitan ng kanyang tipan kay Noah. Kasi kung lilipulin ng Diyos yung lahat, paano na yung pangako? So nakita niyo yung connection. Pagkatapos Noahic to Abrahamic. Sa panahon ni Abraham, pipili na ang Diyos ng bayan para sa kanya. Hindi lahat ng tao ay magiging kabilang sa covenant nation. Sino lang? Lahat ng mga kalahi lang ni Abraham. Hindi nga lahat ng kalahi ni Abraham eh. Kasi maging si Ismael kalahi ni Abraham pero hindi siya kasama sa covenant. Anak din ni Abraham si Ismael. Si Christine kanina, tinanong ako, Pastor, paano ko ba ituturo yung sa mga bata patungkol kay Isaac at saka patungkol kay Ismael? O nga naman, napag-isip-isip din ako kanina, paano nga ba ituturo sa mga bata yon? At anong leksyon? Sabi ko siguro ganito, pinangakuhan ng Diyos si Abraham na magiging ama siya. 75 years old nang pinangako yun sa kanya. Hindi nakapaghantay si Abraham. Sinipingan niya yung katulong, si Hagar. Nagkaroon ng anak, si Ismael. Pero hindi sa pamamagitan ni Ismael. Pinangako yung lahi ng covenant nation, kundi sa pamamagitan ni Sarah na magiging anak nila ni Sarah, na kanyang asawa, ang lehitimo. Nanganak din siya later on, si Isaac. Ano naging consequence?
Si Ismael ay lahi ng mga Arabs. Si Ismael ang lahi ng mga Palestino, lahi ng mga Hamas, lahi ng mga Arabo, no, lahat ng Arabs galing sa Ismael. Anong naging consequence? Ang mga Arabs at ang mga Israel hindi magkasundo hanggang ngayon. Kita mo, dahil sa kasalanan ng ama, yung consequence nun ay nararanasan ng mga anak. Nag-aaway-away hanggang ngayon. Isipin nyo yun. O, di ba? Kaya pwede mo ituro sa mga bata yung katotohanan na sumunod ka sa Diyos. Sapagkat pag di ka sumunod sa Diyos, may bunga ang pagsuway. Hindi lang sa buhay mo, pati sa ibang tao. O, di meron nang pwedeng ituro sa mga bata. So, pipili na. Ngayon, itong Abrahamic Covenant, yung mga pinili niya na isang bayan, para maipakita kung yung kaibahan nila sa lahat ng mga tao na nabubuhay sa panahon na bibigyan sila ng batas na wala sa iba. Nakita niyo yung dugsong-dugsong? Pero yung bawat covenant ay merong mga elementa na unique na hindi mo pwedeng isalin sa iba. Kasi sa Noahic Covenant, ang sign, rainbow. Sa Abrahamic Covenant, ang sign, circumcision. Sa Mosaic Covenant, ang sign, law. Yung batas na ibinigay ng Diyos sa Mount Sinai. Mosaic Covenant is not separate from what Abrahamic Covenant, rather it fulfills it. Sabi ng Exodus 3:6-9. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their taskmaster. I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of the hand to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, and the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. So God remembered His covenant with this nation. Kanino yun? Abrahamic Covenant. Naalala niya yung covenant niya kay Abraham. Sapagkat ang bayang Israel ay chosen race. Kaya tinatawag silang covenant nation. So, at sa kanilang lahi manggagaling ang Messiah. Kinakailangan alalahanin niya yung tipan niya dito sa mga taong ito. So God remembered them because they were the ones through whom the seed of promise in Genesis 3 would come. Pangalawa, Mosaic Covenant is the positive advancement of the Abrahamic Covenant. The positive advancement of the Abrahamic Covenant. Tandaan natin, sa panahon ni Abraham, meron ng batas. Pero yung batas hindi nakasulat. Saan nakasulat? Sa puso. Nakasulat sa budhi, sa puso. Bakit itong si Joseph, noong siya'y tinutokso ni Potiphar, tinatanggihan niya yung tukso. Sabi niya, ayaw ko magkasala sa Diyos. Bakit? Wala pa namang batas na, thou shalt not commit adultery. Meron na. Nandoon sa puso, sinulat na sa kanilang budhi. Bakit si Abraham, noong nagsinungaling siya, natakot kasi siya, baka patayin siya ni Pharaoh Siya sinabi niya doon sa, sabihin mo ha, pagka tinanong ka ni Pharaoh, kaano-ano kita. Huwag mo sabihin asawa kita, kundi kapatid. Ang totoo, magkapatid naman talaga sila. Hindi yung magkapatid na sister. Hindi. Yung lahi nila, magkaugnay. Pareho silang nanggaling sa Canaan Anong ginawa ng Diyos? Sinumpa ng Diyos, di ba? Muntik na mamatay si Pharaoh nung panahon na yun Ano yun? Dahil nandoon na yun sa puso nila Pero dito sa Mosaic Covenant, magiging advance ngayon ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang bayan sapagkat isusulat na ng Diyos ang batas sa pamamagitan ni Moses. It will be written sa 2 tipak na bato. Bakit 2 tablets of stone? Basic yan Sapagkat yung unang tablet of the law ay relationship ng tao sa Diyos. Yung second tablet of the law, the relationship of man to man. Yung first 4, di ba? Ano yun? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Thou shalt not use the name of the Lord in vain, and you shall worship Him in Sabbath. Yun yung 4. Sumunod nun, puro sa tao na. So kita nyo, there is a positive advancement over the Abrahamic Covenant. Yung law, nandito na sa puso ng mga tao. Pero ngayon, isusulat na. Kasi minsan yung nandito sa puso, binabaliwala. Pero ngayon, isusulat na para magiging paalala sa kanila. Hindi lang yon, magiging mas malalim sa kanila yung pangalang Yahweh. Yahweh. Tandaan natin, ni-reveal na ng Diyos kay Abraham na ang pangalan niya ay Yahweh.
Pero pagdating sa panahon ni Moses, yung pangalang Yahweh, mas malalim ang meaning nun. Yahweh means God, the Almighty. But now, in the Mosaic Covenant, Yahweh means a covenant God. The God who entered into covenant. Exodus 2-5, God spoke to Moses and said, I am Yahweh. Yahweh yan, yung Lord. Kasi, diba, ulitin ko, sa Hebrew, yung YHWH, tetragrammaton na Yahweh, hindi nila sinusulat yan ng diretso. Kung hindi papalitan nila ng Lord Adonai, kasi sobrang sagrado. Pero yan ay, ang translation niya na Yahweh. I appeared to Abraham, to Isaac, to Jacob as God Almighty, but by my name, the Lord, I did not make myself known to them. But my name, Yahweh, I did not make myself known to them. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land in which they live as sojourners. Moreover, I have heard the groaning of the people Israel, whom the Egyptian hold as a slave, and I have remembered my covenant. Okay? So, the Lord tells Moses that he was not known to the patriarchs by the true meaning of Lord or Yahweh. Now, it doesn't mean that this name is unknown, but that their descendants will comprehend in a much greater way the meaning of his name. They will know him not only as God Almighty, but also the immutable and faithful covenant Yahweh. Isang matapat sa kanyang tipan na si Yahweh. Now, pangalawa, pag-usapan natin to ng mabilis, no? The rationality of the law in the Mosaic Covenant. Bakit kinakailangang ibigay yung covenant, yung law? Nabilanggit ko na yung ibang mga punto kanina. Pero unang-una, pagdating sa nation Israel, the law preserves the national Israel. Because the promised seed, si Jesus Christ, dapat siyang maging descendant ni Abraham. Yung mga anak ni Abraham sa lahi, sa dugo, kinakailangang mapangalagaan. Kasi manggagaling si Jesus Christ doon eh. So ipipreserve ng Diyos yung Israel as a nation. At isa sa paraan ng pagpipreserve ng Diyos sa kanila ay ang pagbibigay niya ng law. Isang law na hindi alam ng iba. Ibig sabihin, para lang sa kanila. Kasi yung law, napapansinin niyo yung mga binigay na batas ng Diyos sa bayan ng Israel, karamihan yon law of preservation. Unang-una, itong law na to ay magiging paraan para mag-i-assist yung national preservation by organizing Israel as a nation. So the children of Abraham were not officially national people. Nung panahon ni Abraham, hindi pa sila talaga nation eh. Until they received the law at the foot of Mount Sinai. So the seed was then guarded against Gentile intrusion and interpolation. Kaya marami na, pansinin nyo, doon sa mga batas na binigay ng Diyos, hindi lamang yung moral law, merong civil law, merong ceremonial law. Yung law na yon, may mga law doon patungkol sa war. So paano nyo ipagtatanggol yung sarili nyo? No, ang mga makikipaglaban, mga 20 years old paakyat na mga lalaki, hindi pwedeng mga bata. Ito'y law, ito'y paghahanda na para sa kanila kasi ipipreserve ng Diyos yung bayan ng Israel eh. The law governed them as political nation. So merong judicial law established that will establish order and peace. And this was important in protecting the nation from internal factions and self-destruction. Kasi pag walang batas, pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin. Kahit na gusto mong nakawan yung kapwa mo, kuhanin ng hindi kanya, asawahin yung asawa ng kapitbahay mo. Pwede mong gawin, di ba? O kung gusto mo, patayin na lang. Wala namang batas eh. Pero nagbigay ang Diyos ng batas na magsisilbing safeguard para hindi sila gumawa ng self-destruction sa isa't isa. Ang ganda ng ginawa ng Diyos. Lahat, halos lahat. Makikita mo, di ba? Sa Leviticus, sa Deuteronomy, kung paanong nilay down lahat ng Diyos yung mga batas patungkol sa halimbawa, accidentally, nakapatay ka ng tao. Yung hayop mo, nakapanuwag ng mga paano gagawin mo. So, ang daming batas na ganun. Tapos, the law was used to separate Israel from other nations. The law helped distinguish Israel from all other groups. Kaya meron silang ceremonial washing. Pag nakahawak sila ng patay, halimbawa, asawa mo namatay, natutulog kayo, napagising mo, ginigising mo, patay na pala, hindi nahawakan mo. So, marumi na siya. Marumi ka na, kasi hindi ka bawal ka Ang gagawin mo, magkaroong ceremonial washing. Wala yan sa ibang bayan. Wala yan sa ibang bansa. Meron silang dietary laws. Yung laws na yun para sa kanila lang. Bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng walang kaliskis. Para lang yan sa nation Israel. No? Bawal kumain ng pampano. Kasi walang kaliskis yung pampano eh. Pero ako pwedeng kumain yun. Bakit? Pampanot. Sabi nila.
So, bawal kumain na may biyak sa paa. Maraming bawal na kainin. Sa Israel lang yun. To make them distinct from other nation. So, merong holiday sila. Ang dami nilang holidays. Diba? Meron silang iba't ibang feast. Feast of the Tabernacle, Feast of the Unleavened Bread. And then, the law restricted Israel from intermarrying into pagan nation. So, bawal silang mag-asawa nang hindi nila kalahi. Pag nag-asawa sila nang hindi nila kalahi, ma-erase yung lineage ni Abraham. Kaya nawala na yung 10 tribu kasi nakapag-asawa ng ibang lahi. Pinipreserve ng Diyos yung nation Israel. Mga Israel nandyan sa Middle East ngayon, marami sa kanila, hindi na sila puro. Kaya lang, nandun pa rin kasi yung Jewish blood, kaya pwede pa rin silang bumalik doon sa kanilang land. Pinabalik sila ng United Nations. Pinipreserve kasi yung lineage na yan ni Abraham. So for the law preserves the national Israel. But last but not the least, the law is the perfect standard and the rule to bind us to obedience. So circumcision of Abraham's posterity spoke of the need to have a circumcised heart to obey the law. Bakit sila sinicircumcise? Para makita nila yung pangangailangan nila, magkaroon sila ng circumcision of the heart. Or else, di ba sabi ko kanina, magiging kahit na circumcise ka, uncircumcision pa rin if hindi nila nasunod ang batas. The law taught them what sin is and showed them that their need of a Messiah. So yung circumcision sa mga Israelita ay paraan para makita nila, kailangan ko talaga ng tagapagligtas para masunod ko yung batas. Kailangan ko talaga ang Messiah. Pero anong ginawa ng Diyos? Dinagdag niya yung law mismo. Isinulat niya. Kasi hindi naman lahat circumcised. Yung mga circumcised, hindi naman nila tinitingnan yung circumcision nila na parang paraan para humanap sila ng tagapagligtas, kundi ipinagmalaki nila yung circumcised sila sa mga hindi tuli. Kami mga circumcised, mga elite kami. Yumabang pa sila. Ibinigay yung law. Ano yung law? Sabi ni Paul, for by the works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes the knowledge of sin. So ngayon, mababasa mo ngayon yung batas, doon mo malalaman makasalanan ka. Galatians 3:24. So then the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. Sa ibang translation, sa King James, the law was our schoolmaster to bring us to Christ. Ang ganda ng translation ng King James nun. The law was our schoolmaster to bring us to Christ. Si Martin Luther, meron siyang sinabi sa kanyang librong Bandage of the Will. Sabi niya, human nature is so blind so that it does not know its own strength, or rather sickness. Moreover, being proud, it thinks it knows and can do anything. God can cure this pride and ignorance by no readier remedy than the publication of His law. Paano daw a-address ng Diyos? Yung kayabangan, yung ignorance ng tao, ipinablish niya yung law. So law is the knowledge of sin. Law is the way for us to look for our Savior. Last but not the least, the law underscore that without its fulfillment, salvation is not attainable. Kung walang makakasunod sa batas ng Diyos, walang maliligtas. Kaya nga, kailangang may makasunod, si Jesus Christ. Sabi ng Matthew 5:17-18, sabi doon, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or tittle will by no means pass from the law till all be fulfilled. Kailangan masunod ang batas, kundi walang kaligtasan. Kaya si Kristo ang sumunod sa batas ng Diyos. At ang sino mang mananampalataya kay Kristo ay maliligtas. Tapos na ako dito sa usapin ng Mosaic Law.